What's up mga kaklista, it's me again, Patrick Patricio. So for today's video guys ay ito na yung araw na para i-repack natin yung bottom bracket ng IXF Jiankun crankset natin na Halotech. Okay, so after ilang months din is ano na rin natin to, i-repack na rin. So kung napanood nyo yung pag-repack natin nun, so iba naman yun so nagdagdag lang naman tayo ng grasa doon. So ito na talaga yung pagpapalit nung grasa. Okay, so ayan, at tinatanggal ko na yung left crank arm dyan. So tinan nyo mabuti, baka mamaya yung spacer nyo dyan sa may bilog is maiwan. So tinan nyo mabuti, yung sa akin kasi dyan is naiwan, no? So tanggalin nyo pala muna yung kadena para mas madali kayong maka-access. Yan, so yun yung spacer na sinasabi ko. So itabi nyo lang muna, tapos itutulak na natin yan para tatanggal na. Yan, buti na lang, malambot lang. Right, so yan, natanggal na natin yung sa kabila, yung sa right side. So itabi muna natin at lilinisin natin mamaya. Tapos tanggalin na natin yung BB. So ang pagtanggal na yan is papunta sa harapan or counterclockwise. So tinan nyo, ang lakas, no? Kinamay ko lang, hindi ko na ginamitan ng tulos. So subukan natin yung sa kabila kung kaya kamayan. Ay, hindi. So, gagamitan natin ng tools. Isa pa. Ayaw talaga. So, nakachamba lang tayo dyan sa left na BB. Right. So, ayan na. Tanggal na natin. So, smooth pa naman yan. Yung pagtanggal ko nyan swabe pa yung ikot. Maganda pa. Okay. So, yun pa rin yung stock nung crankset natin o yung pagkabili nung IXF Jiankun crankset. Yun pa yung stock niya. Right, so goods pa din. So sa kabila na tayo. Yan. Okay. So ito is gagamitin na natin ng tools. So papunta pa rin siya sa harap, no? Yan. So meron tayong tools na ginagamit para pampaluwag. Alright. Yan. Right. So yan, maluwag na. So kinamay na lang, papunta ulit sa harapan yan. So pag nandiyan naman sa right side is pa clockwise naman siya. Ayan. So ayan. So itabi nyo lang yung mga spacers nyo kung meron man kayong spacer para tandaan nyo lang kung saan nyo siya nakalagay. Let's go. So ayan. So ito naman is yan yung palatandaan ko na drive side. So yan yun. Para siyang may rubber seal dyan. Mama, tanggalin ko. Yan. So yan yung palatandaan ko na siya. Right side yan. Okay. So, tabi lang muna natin yan. Let's go. Tapos, tatanggalin na natin yung mga ano dyan. Yung bearing cap. Lahat na para ma-check na natin kung okay pa ba yung mga grasa na nilagay natin noon. So, ilang months na rin yun, no? So, titingnan na natin ngayon kung ano na yung kalagayan ng bearing niya. Kung madumi na ba or ganun pa din. Tingnan natin ngayon. So, kuha tayo ng aspil tapos titingnan na natin yung loob niya. Alright? So, i-check lang natin yan. So, gusto ko sana tanggalin niya ng buo kaso may proper tools yan. Para matanggal ko talaga yung bearing. Wala tayo, no? So, ganyan na lang. Sa harapan. Oh, diba? Malinis pa. Diba? Yun pa rin yung dati nating nilagay, oh. So, ganoon din yung gagawin natin sa isa. Okay? Alright. So, ngayon, nilagay ko na sa isang lalagyan. Tapos, sprayan na natin ng degreaser. Alright? So yan, ibababad muna natin ng ilang minuto lang naman, mga 5 to 10 minutes. So yan, para umano yung mga grasa niya, lumambot-lambot. Okay, let's go. So habang nakababad yung mga bearings natin is
ito naman ay hugasan natin yung bottom bracket shell niya. Okay? So linisin lang natin mabuti, banawan mabuti, at syempre patuyuin din natin para pag nilagyan natin ng grasa is walang hahalo. Okay? So make sure lang na malinis yung thread niya. Let's go, panoorin na lang muna natin. Alright mga kaklista, no, linisin na natin yung mga bearings nila para matanggal na yung lumang grasa. So ang gamit ko lang dyan is yung decreaser na in-spray ko kanina. Okay, yan, tapos sinasawsawan ko lang ng pero nasa gilid sinasawsawan ko lang na tubig na may dishwashing liquid. Okay, yan, so depende na sa inyo kung ano preferred yung panlinis, gasolina, diesel, kerosene, or kung ano man, basta kung anong mas magpapatanggal nyan. Okay, so ayan, so lilinisin ko rin dyan yung mga yung spindle, yung crankset mismo, lilinisin ko na rin lahat. Okay, so panoorin na lang muna natin. Let's go. Alright mga kaklista, no, tapos na natin linisan at napatuyo na rin natin. So ngayon naman is lalagyan na natin siya ng panibagong grasa para mas smooth na ulit yung pag-iikot niya. Okay, yan. So after nyo lagyan ng grasa niyan is paikot-ikutin para kumalat sa loob yung grasa niya. Okay, so panoorin muna natin ulit to. Let's go. So after magrasahan, no, ayan, pwede na natin ibalik dun sa bottom bracket shell ng bisikleta natin. Okay, so lagyan na natin ng grasa yung thread o yung paglalagyan ng bottom bracket dyan sa may bottom bracket shell niya. Okay, lagyan lang natin ng grasa para smooth, para sa susunod na paglinis natin is madali lang siyang tanggalin. Okay, so make sure lang na walang mga buhangin or mga walang nakaharang para smooth yung lagay natin. Okay, so yan, lagyan din natin ng grasa yung mismong bottom bracket.
Yan. Okay? So para smooth yung paglagay at pagtanggal nung pipi natin. Yan. Right? So huwag niyong kalimutan, baka meron kayong spacer, kung anong preferred yung spacer, so huwag niyong kalimutan na ilagay yon. Okay? So ngayon is ilalagay na natin yan. Spacer ko dyan, isa lang. Yan. Okay. Tapos yung paghigpit naman yan is papunta sa likod. Ayan. So ano naman yan? Counterclockwise kapag nasa drive side ka. Okay. Ayan. So hihigpitan lang natin. So make sure lang na walang mga nakaharang sa thread para smooth yung paghigpit nyo. Konting higpit lang. So tansya-tansyahin nyo lang. Huwag yung masyadong higpitan, baka mabasag yung pinaka-BB. Yan. Alright. So sa kabila naman tayo. Let's go. Yan. So dito naman tayo sa sa left crankset naman. Left crankset tuloy. Sa left side. Okay? Yan. So lagyan din natin ng grasa para smooth. Tulad din dun sa kabila. Okay? So may narinig kayong batang umiiyak. So yun yung pamangkin ko. Okay. Yan. Okay? Yan. Mas may sound trip pa. Pakinggan yung sounds. Pasko na, oh. Alright, so ayan pala. Nawili ako dun sa sounds, ah. Yan, so lagay lang din ng ng grasa. Okay? Yan. Tapos yan, papunta lang din sa likod yung niyan. Yung higpit niya. Bigyan naman is clockwise naman yan. Okay? Basta tandaan nyo lang is papunta sa likod yung higpit. Tapos yung papunta sa harap, yun naman yung pagluwag nung bottom bracket. Okay? Yan. So, higpitan ko lang muna. Untight lang muna para make sure lang natin na tama yung thread. Yan. So, wala pala akong spacer na nilagay dyan. Yan. Kasi higpitan lang natin ulit. Tamang higpit lang para hindi ma-loose thread or mabasag yung bottom bracket natin. Yan. Yan na. Yan. Tapos yung mga excess na mga grasa dyan, so punasan nyo na lang para hindi maka-attract ng mga alikabok. Alright? So ngayon is ilalagay na natin yung crankset. Ibabalik na natin. Okay? Let's go. Okay, ilagay na natin yung crankset natin. Lagyan lang natin ng grasa para mas smooth yung pag-ikot niya. Tsaka iwas kalawang na rin dun sa mismong spindle natin. Although may part siya na kinakalawang dun sa may yung malapit na butas dun sa may sa harapan. Pero okay lang naman yan. Mawawala lang din naman yan. Linisin lang natin sa susunod. Right, so lagyan lang natin ng grasa para mas smooth siya. Okay? Yan o, yung makikita yung bilog dyan sa gitna. Yan, medyo kinakalawang yung loob niyan eh. Siguro sa tubig ulan yan. Yan, so smooth na ulit. Okay, so lagay na natin yung sa kabilang side naman. Okay? Yan, okay. So lagyan din natin ng grasa yung paglalagyan ng left crank arm natin. Make sure lang na opposite yung paglagay natin para hindi tayo magmukhang kangaroo. Okay? Tapos yan ay meron yung spacer niya. Hindi ko lang kung spacer talaga yan eh. Basta huwag nyo lang siyang kakalimutan na ibalik. Okay? Lalo na kung ganyan yung mga crankset nyo. Hindi ko naman sure sa ibang crankset kung ganyan din. Okay? So lahat yan is stock, no? Stock lahat yung crankset na yan. So wala akong pinalitan dyan. Doon sa IXF na Jancon crankset na Halotech. So yan pa din yun. Yung pagbili natin nung Halotech na yan, yan pa rin lahat yun. Yung bottom bracket, saka yung mga crank arm niya. Okay? So ngayon is ilalagay na natin yung sa yan, yung tawag, di ko lang kung anong tawag dyan eh. Okay? Babalik lang natin yan, lagyan natin ng grasa, tapos babalik doon. Hihigpitan lang. Yan.
So yan, ipapasok na natin at higpitan. Tamang higpit lang yan mga kakristan, no? Kasi yan pa yung stock plastic lang yan, hard plastic, so baka masobrahan yung higpit, baka mabasag, sayang lang. Okay, so yan yung tumutulong para ipasok yung left crank arm, at the same time hinahatak niya yung sa kabilang side. Okay, so tamang higpit lang. So pagkatapos nyan is hihigpitan na lang natin yan at ilalagay na yung kadena, and then tapos na. Okay, so panoorin muna natin to guys. Let's go. Alright, so nahigpitan na lahat. Ngayon naman is konting paikot lang para kumalat yung grasa sa mismong bearing sa loob. Okay, so tapos nyan is ilalagay na natin yung kadena. So yun lang mga kaklista, no? At sana ay may natutunan kayo dito sa pag-repack ng ating bottom bracket ng ating Halotech na IXF Jankun. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa panonood nyo at naging successful yung pag-repack natin. Okay, so maraming salamat. God bless and ride safe. Sheesh! Ayos na, I accept. Baka naman, no?